Today, ang ile-lesson natin is tungkol naman kay have. So, para malaman nyo kung paano gamitin si have sa Nihongo. Ang dami pala niyang gamit. Alam niyo bang napakarami niyang gamit? Again, enumerate uli natin. Sayang yung video ko nawalan ng sounds kanina. So, ulitin natin yung gamit ng have. O, isa-isahin natin siya dito. Ito sila. Motteiru, iru, aru. Hala, pati pala si taberu kasama. Tapos si hiraku. Kasama din si cow. So, lahat yan, ang translation niyan ay have. Pag ginamit natin siya sa Nihongo, ang ibig sabihin niyan sa English ay have. Ngayon, iisa-isahin natin. Once na nag-isa-isa na tayo dyan at binigyan ko kayo ng examples, maiintindihan nyo na kung paano natin gagamitin ang mga salitang have sa Nihongo. Madali na kayong makakapagbato ng sagot sa Nihongo. Okay, let's start. Unahin natin yung salitang motteiru. Okay, si motteiru. So, ganito natin gagamitin yan. Watashi wa piano wo motteimasu. Ginawa kong formal kasi si motteiru informal. Ginawa natin formal. Motteimasu. So, watashi wa piano wo motteimasu. So, ang ibig sabihin niyan sa English, nandun si have, di ba? I have a piano. So, ang technique ngayon dyan, kunin nyo lang yung construction, tanggalin nyo lang yung object, piano, palitan nyo ng object na gusto nyo. I have something something. So, ganun ang paggawa ng Nihongo. Next, punta tayo sa number 2, si iru. Itong si iru, gagamitin lang natin to sa person, okay? Kasi ang ibig sabihin niyan is there is. Yan talaga yung ibig sabihin niyan pag tinranslate, pag hinanap niya sa ibig sabihin ng Japanese. Ang ibig sabihin niyan, existing, there is, andito, yan ang ibig sabihin niyan. Pero, ginagamit din natin siya sa have, as translation ng have. Bibigyan ko kayo ng example. Karera ni wa 3人子供がいます. Ulitin ko. Karera ni wa 3人子供がいます. So, ang ibig sabihin niyan sa English, may have pa rin, di ba? They have 3 children. They have 3 children. So, hindi siya yung exist, hindi yung andito ako, hindi yung gano'n, meron ako, di ba? So, yun yung ibig sabihin ng have as iru ha. Iru yung pinag-uusapan natin dito. As iru sa Nihongo. So, yung iru pala, hindi pala ganun, no? So, yun yung, yun yung twist ng Nihongo. Okay? Next, punta tayo sa aru. Etong iru-aru, lagi kong, pag nagle-lesson ako, lagi kong pinapair yan dalawang yan. Kasi si iru sa living things, or hindi pa sa tao, si aru naman sa mga bagay. Okay? So, pinagsunod ko na rin sila dito ngayon. Si aru naman, ito yung salitang meron, so parang nagkakatunog din sila ni have. Bibigyan ko kayo ng example para madali. Watashi wa mai shunichi yobi ni piano lesson ga arimasu. Watashi wa mai shou ni piano lesson ga arimasu. So, kung ta-translate natin siya sa English, ando dun pa rin si have, diba? So, gawin natin English. I have piano lessons on Sundays. Diba? Nandun si have. I have piano lessons on Sundays. So, yan yung gamit ni have as aru siya. Ha? As aru. Next, punta na tayo dito kay si tabiru. Bakit ginagamit yan sa have? Okay? So, para din yan yung, bigyan ko kayo ng example. Watashi wa mainichi chōshōku ni croissant wo tabemasu. Watashi wa mainichi ni croissant. Sa Japanese yung croissant, hinirapan ko pa yan. Sige. Mahinichi, watashi wa mahinichi croissant wo tabemasu. Pwede naman mahinichi nato wo tabemasu. Pwede naman ganon. Kasi ang ibig sabihin niyan is meron akong kinakain araw-araw na croissant. So, sa English niyan, may have pa rin. I have croissant for breakfast every day. So, di ba, nandun si have. Sa salitang tabiru yan, ha? Kumakain ako ng croissant araw-araw, pero hindi natin sinasabing mainichi, hindi natin sinasabing, tawag dito, tabiru tayo, sinasabi natin tabiru tayo, pero ang translation niya is have. Okay? So, punta na tayo sa next. Hiraku. Pag tinignan nyo yung salitang hiraku at saka yung kanji niya, pag binasa nyo, ang ibig sabihin nun is open. Mag-o-open siya. Okay? So, lagyan natin ng example paano naging have yan. Okay? So, ito yung example niyan. Watashi tachi
来月、母のために、誕生日パーティーを開きます。Yun yung have. Yung pinakadulo. Hirakimasu. 私たち、来月、母のために、para kay haha, magpa-party kami next month. 来月. Okay? So, hirakimasu. Magpa-party, ibig sabihin nun, magpa-party. Magbubukas yung ibig sabihin nun. Hirako kasi yung nakasulat. Okay? So, pag nilagyan natin ng English niya, nandun pa rin si have. We are having our birthday party. Mali. We having a birthday party for our mother next month. So, yun yung ibig sabihin nung have na hirako. So, tingnan nyo, mag-isip kayo, ganun pala paggamit ng have, kailangan pala lagyan. Pag magsasalita pala ako ng hirako, kailangan pala have pala. Parang ganun yung paggawa ng nihong para malinis, di ba? Next, punta na tayo dun sa last. Yan si cow. Kung titingnan nyo uli yan kung anong ibig sabihin niya, syempre, buy. Bili, 'di ba? I will buy. Yan ang ibig sabihin ng cow. Pero, alam nyo ba, dito sa Japan, kapag meron kayong alagang aso or pet, hindi natin, katulad ng example ko sa moteimasu, habang sabi mo dyan, di dapat, meron akong aso, meron akong alagang aso. So, inu ga moteimasu. Akala mo yun ang nihongo nun, hindi. Sa Japanese, ang ginagamit nating Japanese dyan ay cow, katteimasu. So, for example watashi tachi wa ie de inu ga arimasu. Papalitan ko yung nihongo ko. Ayoko ng yede. Gusto ko uchi. Kasi hindi magandang gamitin pala yung yede pag sa mga aso-aso. Uchi de inu wo katteimasu. Yun ang maganda. Kasi yung kaysa sa ye, ginamit ko yung uchi. Uchi de inu wo katteimasu. So, yun yung gamit nung have sa salitang meron akong alagang pet. Hindi natin ginagamit si moteiru o aru or iru. Hindi natin yan ginagamit. Ang ginagamit natin ay katteimasu. So, ayan na nga guys. So, sana nga malinaw. At pag hindi uli malinaw, ulitin nyo ulit yung video ko. At pag hindi uli naulit nyo na at hindi uli maulit, mag-aral na kayo sa akin. Okay? Enroll na kayo sa akin. Okay? So, yan muna ang gamit natin. Kasi guys, nagmamadali rin ako. Kita nyo nga yung mga example ko. Very simple lang siya. Kasi gusto ko nga mas mahirap na example. Kaya lang syempre wala akong time. Tinan nyo, nag-jumbi lang ako ng aking mga students. Dadating kasi sila for today's video. So, ayan, naka-ready na. O, diba? Pak. So, I'm going up. So, bye-bye. Thank you sa mga nag-review ng aking lesson. Sobrang mapaplas kayo sa mga lesson ko kasi bihira, medyo nagkakaroon kayo ng technique sa paggamit ng nihongo. So, thank you guys and babush!